Ayun guys, hello, good morning. So, nag-video ako ngayon para ibigay sa inyo yung instructions regarding sa ating master file since ayoko na mag-set pa ng other meeting para dito. Ayan, so nakagawa na ako ng master file para sa atin pero hindi pa siya ganun ka-polish. So, basically, include ko lang dito yung mga essentials as of now. Ayan, sa baba makikita nyo yung task delegations. Actually, meron na tayong task. Ayan. So, makikita nyo dyan yung task name, ipapaliwanag ko mamaya itong mga ganito yung 01 Mac file, ganyan. Tapos title, about, tapos description ng task, and kung kanino siya naka-assign, ayan, may naka-assign na, kikita nyo. And yung status, such as, ito yung acknowledge. So, kung sino naka-assign dito, siya yung magtitik ng status for that certain task. Tapos yung remarks. Ayan, paliwanag ko lang din. So, itong task, ayan, task name. So, gumawa lang kasi ako ng parang, uh, document natin for for solely MAC. So, kung mapansin nyo, nakalagay dito, 0 Mac file. So, what does that mean? Pag pumunta kasi kayo dito sa remark, sabihin niya, view the Mac files tree drive above for details. So, if pipinutin nyo tong sa taas, yung 2025-26 Mac file template, mapupunta kayo sa, wait, sorry if maingay yan, so narinig nyo ako. Ay, bobo na yan. Ay, sorry. Pinutin mo lang. Ayan. Madidirect kayo sa ating Google Drive ng mga Mac files. So, ano ba yung laman nitong Mac file? So, punta tayo sa pinakauna sa Mac file template. Ayan, kung mapapansin nyo itong Mac file natin, may dalawa siyang tab. First is the General Reminder tab, and the next is a Task Proper. So, sa General Reminder, ito yung nakalagay. So, Mac file, aka Mac file. Yeah. Ayan, parang dito tayo malito sa tawag. So, this document serves to centralize the task delegations among MAC committee members. Please keep the information strictly and confidential and for internal use only. Ayan, so, eto, the file name for this file is formatted as 01 Mac file. So, pwede na magbago dito is itong number since pwede siyang maging 2, 3, 4 base sa kung ilan yung task natin. Pang ilan na yun sa task natin. So, and it will be stored on our Google Drive folder. Dun nga sa pinakita kong Google Drive folder, which is this one. Ayan. So, for any queries, so pag may katanungan kayo, mag-message kayo sa GC right now. Ayan, so meron tayong dito resources table. So, on this resources table, nito basically lahat ng resources na meron tayo. So, ayan naman, accessing this Canva resources, make sure that the other designs are not altered or changed. So, naka-open to all tong mga resources na to. So, pwede nyo mabago yung mga yung mga outlines, yung mga ganun. So, make sure lang, be careful na di kayo makapagbago ng ibang designs or layout. Yan, and then dito yung, first dito yung general frames for documentations. Explore nyo lang to guys kung ano yung mga laman niya. Bali, ayan lang siya. Parang mga, yung general frame lang. So, pag ganyan, pwede na kayo parang mag-make a copy. Ay, hindi make a copy, pero pwede nyo i-duplicate itong mga tapos ilagay nyo lang dun para nasa isang Canva link pa rin yung mga frames. Ayan. Pero may certain times kasi na parang gagawa tayo ng frames for that certain event na hindi siya ito kasi general lang. Kaya nakalagay general kasi pag lang mga general lang siya. Tapos ito yung rebranded logo. So nandiyan nakalagay yung logo ng council natin. Ayan. Pwede niyo ma-access yan dyan. Tapos yung rebranded cover photo ng Facebook siya ng other social media accounts. And yung Google Forms cover rather. Ayan, so dito makalagay yung mga Google Forms natin. So may mga times na baka pagawin ko kayo ng Google Forms header natin. So dyan yung makikita yan. Tapos may new branding. Ito yung new branding templates. Ito yung sasabi ko sa inyo na nandito nakakapaloob lahat ng posting templates ng ating council. So this is the official copy of templates. Make sure to not change or alter other layout. So ayan, nag-include na ako dito ng, saan nakikita nyo Ben? Pangat ang camera ko. Ba't nagaganon? So, kung makita nyo, if next page kayo, dito yung mga templates for publication statement. So, ayan na siya. Ayan, mga publication statements. Tapos, kung move nyo pa, dito naman yung templates for frequently asked questions. So, ganyan. So, yung mga white ay yung parang indicator or title page kung about saan yung certain layout na yun. So, template for advisories.
and many more. Yan. Explore nyo lang guys. Explore nyo. Kasi minsan pag magbibigay ako ng gawain, sabihin ko, punta kayo dito. So, dapat alam nyo na kung saan kayo pupunta. Ayun, so balik tayo dito sa mismong Mac file natin. Next naman, itong SC meeting. So, most probably ako lang mag-edit ito since ito yung meetings namin. Or, pwede rin kasi kasali kayo dito. Like, yung mga executive or council meetings natin. So, yan, yung parang mga ganyan. Kung nakita nyo sa Facebook yan. So, siguro ako na mag-edit yan. So, pero explore nyo lang din. Tapos, ito yung mga campaigns natin. Yung pinaka-last na to. Yung CCSSC Community Campaign. So, if di kayo familiar sa mga campaigns natin, sa mga calls natin as a council, andito siya lahat. So, pwede nyo mabasa dyan, yan, like, mga ganyan-ganyan. So, siguro may times na kailangan natin mag-print ng mga ganito if ever may meron tayong mga protest, mga gano'n-gano'n. Ayun. Sa ating ginawa namin mga yung if familiar kayo dun sa gawang gating. So, ito yung mga pinaint namin. Ayun. Tapos, ayun lang. For the resources table. So, pwede siya ma-access lahat yan. Lahat yan ay pwede nyo ma-edit. So, please be careful. Tapos, dito naman sa design guideline table. On here naman, ano lang to, parang mga recommendations or general preference in terms of creating PubMads. Pero hindi naman siya solely naka-align lang dito. Pero, pwede kayong makakreate ng sa inyo. Like ito, and these are just design preferences. You are free to explore your style. So, ayan. So, Proxima Nova, ito talaga yung ginagamit kong font for formal designs, like mga announcement nga ganun. Tapos ito yung color palette natin na hindi nyo naman kailangang sundin. Especially if like parang naka-event center yung PubMat na gagawin nyo. Ayun lang, for general reminder. So, dun na naman tayo sa task proper. So, sa second tab is yung task proper. So, kaya siya naging Mac file for centralized delegations ng task. Kasi nandito na lahat na kailangan nyo malaman for that certain task. So, di ba, halimbawa dito, balik tayo dun sa ating master file. Halimbawa, nakalagay dito, task name, 01 Macfile. So, if sino yung naka-assign dito, punta ka na agad sa G drive natin ng Macfile. Tapos hanapin mo doon kung ano yung number na naka-assign sa iyo. Naka-assign sa iyo. Tapos open mo lang. Tapos makikita mo na doon yung details for that certain task. Yan, nakalagay dito yung about, date given, deadline, type, team, details, caption, reference or inspo. Like maglalagay ako niyan dito ng mga inspo na pwede nyo pagbasehan para di kayo syempre parang maligaw ganun. Tapos yung link ng editable link. So most probably Canva link to na pwede ko ma-edit or pwede nating ma-edit in general para rin madali yung pag-alter ng design if ever man na need. Ayun, so siguro magbigay tayo ng example. Halimbawa ito si Ciza, si Zarina, ayun. Nakalagay ito, 01 Macfile, Women's Month celebration. Tapos ang description ng task niya is logo SC rebrand for Women's Month. Tapos nakasign sa kanya, balayan to, tapos status. If nakita nyo na yung design, pero di nyo pa naumpisahan, lagyan nyo lang acknowledge. Para alam ko na nakita nyo na yung design. Yung task, para kung nakita nyo na yung task. Kasi if hindi pa in-acknowledge, ibig sabihin, hindi nyo pa nakikita yung task, kaya kailangan ko mag-remind sa GC. So from time to time guys, kailangan nyo i-check ang ating master file. Para makita nyo. Pero syempre, mag-remind pa rin naman ako sa GC. If meron man additional task na dagdag. Yan, tapos yung ito, so ayun na, pabalita kay Zarina. Pumunta na siya sa Macfile kasi andoon siya. Nandun yung task niya. 01 Macfile. So, punta siya dito sa Macfile natin. So, nakita niya, ito. 01 Macfile. So, akin to. Bubuksan niya yan. So, parehas lang yung magiging general reminder na na tab. Ang mag-iiba lang dito is yung task proper. So, yun, ito yung sa task proper niya. About Women's Month celebration, date given, March 11, today, deadline, March 13, type, rebranded logo. Parang malis pa, no? Yan, rebranded logo. Tapos yung team, Women's Month celebration. Tapos dito sa details, bali dito ko lang ilalagay lahat ng pwede ko mabigay sa inyo na details as much as I can na details na pwede ko mabigay. So, if meron man kayo naguguluhan, if kulang man or medyo malabo yung details na binigay ko, feel free to mag-chat sa ating GC. Ayun. Tapos ito. Bali rin pala dito guys. So, may times na parang ito. Kung titignan nyo ulit yung natin, master file, like 01 Mac file. Tapos, yung next niya is caption for 01 Mac file. So, yan, ibang tao naman naka-assign doon, pero nasa iisang Mac file lang siya.
So, kung mapapansin nyo, sa isang Macfile lang siya. So, nakalagay dito, same instructions above, paste mo here yung caption. So, kung sino naka-assign sa caption, i-paste lang yung caption dito. Para hindi na tayo paano nung kung saan galing yung caption. So, ayun. Tapos, naglagay rin ako ng reference dito. Ito yung COC, Student Council logo. Ito naman sa iTech. So, pwede kayo magbasa dyan. CISA. Ayun, tapos, paste mo lang dito yung link, editable link ng Canva mo. Yun. So, ganun lang siya. Tapos, if done na kayo, pwede nyo lang i-tick yun dito, yung status. Tapos, pwede na kayo, tapos mag-chat na rin kayo sa GC para syempre, aware ako na if done na ba kayo or hindi pa. So, ganun lang. Basically, ayun lang siya guys. So, if ever man if ever man magbibigay ako ng task, punta agad kayo sa master file natin, itignan nyo kung ano yung task na nakasign sa inyo, tapos punta kayo sa Mac files. Ayun. Ito, meron na rin nakasign for China and for Glenn. Ito naman is for PubMat or poster and caption. Ayun. Tapos, if makikita nyo rin sa ating master file, meron siyang sa second sheets is yung schedule. So, input nyo lang here guys yung schedule nyo. So, ito yung mga legends. Like, gantong color if possible ba if ever online kayo during that day. Kasi ito yung pangalan nyo. For Monday, nakahati siya sa 3. Monday afternoon, evening. So, sa Monday morning is free kayo, wala kayong gagawin, wala kayong klase. Lagi kayo dyan ng green kasi no class. Tapos, pero sa afternoon, meron kayong face-to-face, certain face-to-face. So, lagay kayo dyan ng black. Tapos, evening naman, meron kayong certain online. So, lagay kayo dyan ng blue. So, para lang matrack ko if gantong araw ba is, like, hindi siya super specific, no? Kasi morning, afternoon, and evening lang siya. Pero, at least, meron akong rough idea kung ano ba yung agenda nyo for that day para rin makapagbaba ako ng task na suited kung ano yung schedule nyo. So, ayun lang. So, ito, ASAP sana to guys, ASAP. Ako nga wala pa eh. Pero ayun, ayun lang. Tapos, dito naman sa resources, di pa yun nakaayos. Pero basically, ito lang siya yung nasa Mac file natin na resources table. So, ayun lang. So, ayun lang siya. Ayusin ko pa yan. Pero yung importante lang dito is, i-check nyo itong task delegations tab and itong schedules tab para ma-update nyo na yan. Tapos ito rin, yung mga naka-assign sa inyong tao. Since meron na siya mga deadline, guys. Yes, di ko din ko dito yung deadline, pero dun sa mismong Mac file is naka-include yung deadline. So, make sure to read every part of the description ng task para din aware kayo. So, if meron kayong questions, drop it in our GC. And if natapos yung video na to, gusto kong mag-react kayo ng any random na animal sa video para lang malaman ko if talagang nanood kayo. Ayun lang guys. So, if may question kayo, drop nyo lang sa GC. Bye! Good morning!